Good morning, good morning! Welcome sa aking channel. I'm Ruth Elonga. In today's video, mag-aral tayo how to propagate ng ating black pepper. So, tara, samahan niyo ako guys. So, ito na yung isang halaman namin na black pepper. Yung mga black pepper pala guys is, yung alam niyo yung butil na pang adobo, or peppercorn in English, peppercorn, ayan. So, black pepper are mga climbing vines sila. Kailangan nila ng something na magagapangan para sila ay mabuhay. So, they love partial shaded lang na lugar. Hindi din niya gusto yung super mainit na na direct sunlight. Kasi before I have this one, nagpotted ako. Nilagay ko na lang siya sa pot at pinasok ko siya sa greenhouse ko sa medyo hindi masyadong maaraw kasi yung yung dahon niya nangingitim, nasusunog ba? So ito na, papropagate natin siya. Mag-choose tayo diyan ng yun yung tawag kasi sa amin ito buyo in Ilonggo. So black pepper English or peppercorns or paminta sa Tagalog. Ayan, sa mga lugar nyo, hindi ko alam kung ano mga tawag nyo dyan. Okay, so ito na yung aking potted. Yung potted natin na halaman. So maghahanap tayo ng roots na ganyan. Hahanapin natin yung marami siyang air roots, tawag natin dyan. Air roots meaning tumutubo na yung mga, sa nodes niya may nakalabas na mga roots. Pero for me kasi may mga sekreto ako dyan na for sure ba na hindi lang masayang yung pagputol mo. Kasi pwede naman kasi talaga na mag-propagate na ikakat-cut mo lang siya by nodes. Pero mas maganda kasi na pinopropagate talaga siya ng ganito. Kailangan natin ng bunot galing sa mahiwagang bunot ng coconut. So, yung ginagawa ko dyan, nilalagyan kong konting mga buhangin or soil. Mga soil ko na nandyan, nilalagay ko yan dyan, konti doon. Minimix ko siyang konti kasi para naman na iba talaga pag mayroon soil doon na i-grow ng roots, ng air roots ng ating mga paminta or black pepper or peppercorn. So, ayan na, nire-ready lang natin yung ating mga kinakailangan na bunot, soil, at syempre, yung dapat, siya medyo basa-basa konti para ma-absorb na kaagad ng ating roots, air roots doon. So, ilalagay lang natin siya dyan. Maghahanap tayo ng nodes or yung air roots niya na maganda. Then, ilalagay lang natin doon sa paikot, pa-wrap. Parang nagra-wrap ka ba? Parang binabalot mo siya yung buong roots niya. I-make sure mo na balot siya lahat ng ating bunot. Ayan. So, ilalagay mo lang siya dyan hanggang sa mag-grow na siya na marami na siyang, parang alam mo niya, pwede mo na siyang itanim, pwede mo na siya ikat din doon. Ganyan, ganyan. Tapos, meron akong papakita sa iyo dyan mamaya yung aking mahiwagang ipit! Labanderang hardinera po kasi, kaya ganyan talaga ang mga nanay kapag ka ay labandera at hardinera, maraming idea. Yun. Mekos lang yan. So, bakit ba ako mag-iikot paghanap ng rubber mat, ng tape, ng garden tape, or plant tape, floral foam, floral tape? Naku, ayun naman pang ipit. Isang ipit lang, tapos na ang trabaho. Diba, mekos? So, yan na siya guys. Maghahanap ulit tayo ng magandang air roots dyan. Actually, trailing na to siya guys. Hindi ko din alam kung paano siya yan. Hayaan ko lang siya dyang kumapal. Ililipat ko din siya sa ilalim ng puno ng niyog. Kaya lang, mainit kasi doon sa labas. Saka maraming dumadaan. Baka hindi na ako makatikim ng paminta ko. Iba na may-ari, babag nasa kalye yung halaman mo. Nako, araw-araw may tanglad, araw-araw may malunggay. And yes, happy sila dyan taga-harvest. Pero ako yung taga-dilig, taga-alaga. O, diba? So, ito na yung isa, guys. Meron tayong nakitang isa pa. Ilalagay natin doon sa magandang air roots. Nakita ko. Maraming air roots din dyan. So, yun guys, always remember, hindi po ito indoor. Hindi niya gusto yung nasa loob siya ng bahay. Siyempre, kailangan niya ng sunlight every day, at least 6 hours yan. Kailangan, pero hindi direct sunlight. So, kaya nga ito yung namumuhay po guys ng mga sa ilalim sila ng mga puno.
Pwede din sarili mong poste or pader kasi namumuhay naman sila by sarili nilang roots. Yan. So, thank you so much, guys. Bye-bye. Thank you.